Tuloy po ang pagbabantay ng mga otoridad para walang makalusot na hot beat o yung botya sa mga merkado. Mahigit 300 kilo po ng mishandled na karne ang nasamsam sa magdamagang operasyon ng NMIS. May live report si Oscar Oida. Oka. Yes, Igan, tuloy-tuloy nga ang paglilibot ng mga taga-National Meat Inspection Services o NMIS sa iba't ibang pamilihan dito sa Metro Manila. Kaugnay pa rin nga doon sa napapabalita na paglipana ng mga double dead na karne o kung tawagin natin yung botya. At kanina nga sinuyod ng mga taga-NMIS, kasama na rin nila yung mga taga-LGU ng Muntinlupa. Itong Muntinlupa Market para nga alamin kung meron ng naglilipan ng botya doon. At tumambad agad sa mga taga-NMIS ang kilo-kilong Indian buffalo na mahigpit na ipinagbabawal ang pagbibenta sa mga wet market. Kinakailangan daw kasi Igan na dumaan muna sila sa mga accredited meat processing plant ng NMIS para matiyak ang kalidad nito. Nakumpiska rin ng mga taga-NMIS sa mga pinagsama-samang karne ng baboy at manok na tinuturing na mishandled na itinatago sa kasuluk-sulukan. At sa labas ng palengke Igan, naaktuhan naman ang sasakyang ito na may mga kargang mahigit 250 kilo ng longganisa na ayon sa pagsiyasat ng mga otoridad ay prinoseso sa hindi lisensyadong planta. Aabot sa mahigit 300 kilo ng pinaghalo-halong klase ng karne ang nakumpiska ng mga otoridad. Igan, kapansin-pansin naman na walang nakuhang anumang botya o tinatawag na double dead na karne dito sa Muntinlupa. Ganon din ang maglibot dyan sa may Bikutan Market, dito sa Bikutan, at nagpunta rin kanina sa may Baklaran at wala namang nakumpiska na botya o yung double dead na karne. Dalawa raw ang ibig sabihin na ito, it's either na-discourage na itong mga nasa likod nito na magbenta o kaya naman nagpapalamig lamang dahil nga mainit ang mga otoridad sa paghuli ng mga tinatawag na meat products. Ganun pa man, lalo doon paigtingin ng mga taga-NMIS ang kanilang pagbabantay para hindi makalusot ang botya sa pamilihan natin dito sa Metro Manila. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida.